Kung saan daw may pila, siguradong masarap at mura. Basta may nag-viral na pagkain, intrigang-intriga tayong matikman. Totoo nga kayang masarap o hype lang? Katulad na lang dito sa Cainta, sa Rizal, kung saan nag-viral ang mainit-init, malagkit, at manamis-namis na kakanin ng Aling Kika. Katunayan, nung nakaraang Pasko, ang pila balding haba ng customers umabot hanggang munisipyo. Meron sila ritong kutsinta, kasava, sapin-sapin at bibingka. Ang kanilang kakanin, binudbura ng makapuno. Kaya naman, heaven! Pwede ring assorted. Mabibili mula 130 hanggang 420 pesos. Alas 3 pa lang ng madaling araw. Sa mga malalaking kawa na ito, ibinubuhos ang malagkit, gata at asukal. At saka mano-manong hinahalo sa loob ng 4 na oras. Matagal na po yung pag-aayos na alin. Ang panghalong ito na sinlaki ng sagwan, pinasadya pa raw. Nung luto na, inilatag sa tray at saka binudburan ng latik. Sa dekahoy na pugon na ito, nakaupo sa 250 na kaban ng asin. 3 beses na ipinapasok naman ang bibingka with latik. Lasa-lasa mo yung gata at yung tamis. Kada araw, nakakaubos sila ng 6 na kawa o katumbas ng 240 na tray ng bibingka. Sabi ng mother ko, kahit tumaas ang gamit, yung lasa, yung timpla, huwag babaguhin. Halos mag-4 na dekada na ang negosyo ni Aling Kika na nagsimula lang daw sa 50,000 pesos na puhunan. Pero hindi raw ito pumatok. Gayunman, ipinagpatuloy pa rin ni Aling Kika pagluluto ng bibingka dahil kailangan niyang buhayin noon ang kanyang 9 na anak. Hindi mo matatawaran ang sipag yun. 2 o'clock in the morning, susukle na. Totoy, tanghali ka na. 2 o'clock in the morning, tanghali na sa kanya. Taong 2009, sa edad na 90, pumanaw si Aling Kika. Pero mukhang ibang klase talaga magbiro ang tadhana dahil kung kailan siya namatay at saka lang unti-unting nakilala ang kanyang mga kakanin. Ibang produkto rito, mainit, bagong luto at masarap. Kasi yung lasa dito mas iba dun sa other competitive nila and fresh lagi kasi dito. Sabi nga nila, hindi inabot ng Aling Kika yung blockbuster nila. Siguro siya nag-iimbita sa mga customer, oy, pumunta kayo doon sa amin at hindi nagbabago ang aming produkto. Ito naman ang pagkaing hindi lang daw masarap, very Instagrammable pa. Champurado na kulay violet, #NoFilters. Ang champurado kasing ito, ube flavor. 2 years ago, nasa Boracay ako. So nag-iisip ako ng cycles ng menu ng breakfast. And then nag-pop up lang sa mind ko yung idea. Champurado is chocolate lang lagi. So maybe siguro na na-bore na rin yung mga tao doon, naghahanap ng something new. Siguro kaya siya nagustuhan ng mga tao. So first, this is the coconut milk, condensed milk, and then white chocolate. Tutunawin lang natin ang ube halaya. Ang ipinares ni Chef Kalel sa kanyang ube champurado, imbes na tuyo, danggit. At kahit pansamantalang nakasara ngayon ang Boracay, no need daw for sad reacts. Dahil ang ube champurado, matitikman na rin ngayon sa Maynila at sa Cebu. Lasa-lasa yung ube, yung combination ng tamis ng coconut, yung milk. Ganda ng combination. Pagsapit naman ng alas 7 ng gabi, may namataan kaming van. Sa mga praning dyan, chillax lang. Nagbebenta lang sila ng leche flan na ang presyo 3 for 100 pesos lang. Dito sa Giginto, Bulacan, ginagawa ang leche flan ng mag-asawang Apple at John. Kung dati, sila lang mag-asawa ang gumagawa nito. Ngayon, meron na silang 25 tao. At kung noon, 50 lang ang bilang ng kanilang mga lyanera, ngayon, 2,000 na.
gumagawa ng leche flan na hindi muna sinabi sa akin. Nag-try muna Nag-try ako. siya. Ang sinusweldo raw dati ni John at ni Apple sa mga dati nilang trabaho, hindi sapat para mabayaran ang kanilang mga utang at matubos ang nakasanla nilang bahay noon. Kaya nag-resign sila at naisipan na lang magbenta ng leche flan. Papasok ako, pag uwi ng gabi, magbibenta kami. Siguro mga ilang buwan din namin ginawa yun. Nung nakita namin na lumalaki na yung negosyo, nahihirapan na siya mag-isa mag-manage, nag-decide kami na mag-resign na. Dahil wala silang pera noon para magkaroon ng pwesto, naisipan nilang ibenta ang kanilang leche flan sa compartment ng van. Van kasi di ba pag binuksan mo yun sa likod, meron ka na agad automatic na parang bubong mo. Mas marami na kaming lugar na napupuntahan. At the same time, mas marami na kaming nadadala. Ang destination ng kanilang leche flan van, ina-announce nila sa kanilang Facebook page. Dahilan para sila'y sadyain. Simula nung nag-viral yung nag-post sa Facebook, simula nung nag-times 2 ang order. Malinamnam, sakto lang yung tamis. At sa loob lang ng 9 na buwan, natubos na ni na Apple at John ang kanilang nakasanlang bahay. Nakabili pa sila ng bagong sasakyan. Siguro sinuwerte lang din kami. At the same time, nagtulungan din kami dito lahat. Ang Jolly Jeep namang ito, sa Rada Street sa Makati, hindi pa uso ang social media, trending at pinipilahan na dahil sa masarap daw nilang sisig. Mga empleyado ng mga korporasyon ang madalas nilang suki. Sisig nila kasi walang masyadong taba. Nauubos mo talaga. Paghalu-haluin lahat ng ingredients. Kwento ng may-ari, hindi raw siya marunong magluto dati, pero inaral niyang mabuti kung paano gumawa ng sisig hanggang na perfect niya ito. Nagtayo ako ng isang maliit na karinderya. After ng pinaalis kami ng may-ari, bakit hindi ka magtinda ng ayala? May pordpera ka, pwede mong gamitin yun. Hindi kasi sitahin na masaya. Pumesto ako, tinry ko for 1 week, tapos nag-click agad. Ang kanilang malutong na sisig, binabalik-balikan dahil ayon sa kanilang mga parokyano, malinamnam na, abot kaya pa, 65 pesos with rice. Lahat nakakabili, kahit yung mga nakakurbata, di ba? Kasi nakikita nila malinis. Ito yung combination ng itlog tsaka mayonnaise. Sa dami ng mga nagva-viral na pagkain ngayon, to taste is to believe pa rin. Hindi lahat ng Instagrammable masarap. Kailangan matikman. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.